Ang alamat ng Ice Queen. Sinasabi ng mga matatanda na may isang kaharian sa dulo ng hilagang hangin. Isang lugar na hindi tinatabla ng araw. Isang kahariang nababalot ng yelo. At ang dahilan, isang reyna na minsang nagmahal at natutong huwag nang magmahal muli. Noon, ang kaharian ng Lunaris ay hindi nababalutan ng yelo. May mga bulaklak na kumikislap sa hamog. May ilog na malinaw at mga taong masayahin. Namumuno roon si Reyna Elaria. Maganda, mabait, at may kakaibang kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang lamig ng hangin. Ngunit hindi siya ipinanganak na malamig ang puso. May isang binata noon na ang pangalan ay si Kael, isang karaniwang mamamayan. Hindi siya prinsipe, hindi siya mandirigma. Ngunit siya ang nagpatunay kay Elaria na ang kapangyarihan ay walang saysay kung walang taong magpapainit sa iyong puso. Isang araw, isang kalapit na kaharian ang naiinggit sa Lunaris. At upang mapahina si Reyna Elaria, ginamit nila ang taong pinakamamahal niya, si Kael. Tinukot si Kael at ipinarating sa Reyna na sumama sa iba, na pinagpaksilan siya ni Kael. Galit na galit ang Reyna sa nalaman. Sa sandaling iyon, may nagyelo. Hindi lupa, hindi ilog, kundi ang kanyang puso. Sa unang pagluha ng Reyna, bumagsak ang unang nyebe. Sa unang sigaw ng kanyang galit, nagyelo ang ilog. At nang sabihin niyang, "Hindi na ako magtitiwalang muli," nababalot ng yelo ang buong kaharian. Mula noon, tinawag siya ng mga tao bilang Ice Queen. Ang araw ay hindi na sumikat. Ang mga bulaklak ay hindi na muling namukadkad. Ang mga tao ay nabuhay sa tahimik at malamig na mundo dahil ang kapangyarihan ng isang pusong nasaktan ay kayang magpabago ng panahon. Lumipas ang mga taon. Isang batang babae na nagngangalang Mira ang ipinanganak sa panahong puro yelo ang mundo. Hindi pa niya naranasan ang tagsibol. Hindi pa niya nakita ang araw. Ngunit naniniwala siya na may init pa sa puso ng Reyna. Isang gabi, naglakas loob siyang pumasok sa palasyo. Hindi dala ang espada, hindi dala ang galit, kundi dala ang isang kandila. Lumapit siya sa trono at sinabi, "Reyna, hindi po ako natatakot sa lamig ninyo. Mas natatakot po ako sa mundong walang pag-asa." Tahimik ang buong kaharian. Tumingin ang Ice Queen sa bata. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi galit, hindi sakit, kundi alaala. Na minsan din siyang naniwala, na minsan din siyang nagmahal. Isang patak ng luha ang bumagsak sa sahig na yelo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nyebe ang tumubo, kundi isang maliit na bulaklak. Unti-unting natunaw ang yelo. Sumikat ang araw, umingay ang mga ibon, at si Reyna Elaria ay hindi na tinawag na Ice Queen, kundi Reyna ng bagong tagsibol. May mga pusong nagyayelo dahil sa sakit, ngunit kahit gaano kalamig ang mundo, isang maliit na liwanag ng pag-asa ang kayang magbalik ng init.